Um, Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Doon ay humihingi po siya ng appointment sa akin. Senate President Cheese Escudero is hoping that former presidential spokesperson Harry Roque will attend the upper chamber's inquiry into illegal Philippine offshore gaming operators if he is requested to appear. Escudero says Roque should take the opportunity to air his point of view given the seriousness of the allegations being hurled against him. The Senate chief stresses anyone accused of anything has a right to face his accuser and air his side. During a Senate panel hearing on illegal pogos on Wednesday, July 10, Philippine Amusement and Gaming Corporation Chief Alejandro Tenco mentioned Roque's name as an alleged lawyer of offshore gaming operator Lucky South 99. Salamat. And moving now to PAGCOR, Chairperson Tenco, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official who lobbied on behalf of illegal pogos. So, Chair, on September 12, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to PAGCOR an application for internet gaming license. And I'll flash the application now. Okay. So while we're uploading that application letter, so Chair, baka gusto nyo na pong sagutin yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal pogos. Magandang umaga po, Magandang umaga po. Risa. Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Doon ay humihingi po siya ng appointment sa akin. So, nung pong ika-26 ng Hulyo 2023 din, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa Ermita pa kami. Siya po'y nabigyan ng appointment at siya po ay dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon na sa aking tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Siya po ang head ng OGLD. Dumating po si dating Secretary Harry Roque, kasama po ang isang babae at ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. At sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So, tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative
na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At yun daw po, 6 na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa PAGCOR. At bukod daw po doon, sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa PAGCOR, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw na mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So, ang kwento po niya, buwanan po, ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa PAGCOR. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Himigit kumulang po yun sa 500,000 dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra, sa aking naalala, Chairman, ang totoo po, habang tayo ay nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng PAGCOR para po yung arrears na himigit kumulang sa 500,000 dolyares, US dollars, ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, bakit ka nagtiwala kay Ginoong Dennis Cunanan at hindi ka na lang nagbabayad ng diretsyo sa Land Bank of the Philippines account ng PAGCOR? Ang sabi po niya ay si Ginoong Cunanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa Land Bank ng portion lamang ng 500,000 dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila, dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura nung Hulyo, mag-i-expire po yung lisensyang in-issue nung nakaraang board ng PAGCOR sometime po ng October 2023, dahilan sa kami ay nagbigay ng panibagong mga panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, Opo. sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong, Opo. at yung Oktubre na mag-e-expire yung lisensya nung inilalakad niyang POGO, nag-follow up ba si dating Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At liliwanagin ko din, si Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya nag-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Dahil po, Hindi pa po nagfa-follow hindi up pa po, noon. dahil nung September pero po, nag-follow up eventually? ang sabi ko po doon sa pulong, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag-a-apply pag hindi nyo susundin
yung bago naming guidelines. Dahil So, ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya, halimbawa kay Attorney Jessa? So, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Pagkatapos naman po, sabi ko, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga licensees ng PAGCOR. Nakapag-file po sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, noon ding hapon na yon, pina-check ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip ng himigit kumulang mga 203,000 US dollars. So ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan? hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jessa ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa land bank. So para po ma-validate yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila'y nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawan na silang nagbabayad dun sa land bank. Doon Excuse po ang me, account. Chair. Yes, Opo, sir. Sen. Madam Nancy. Chair, but yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo. So, nung hapon nga po, sabi ko kay Attorney Jessa, pag alis na po nila, pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing magdideposito sila. So, nung hapon din yun po, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng PAGCOR at ito po ay nagkakahalagang 203,000. In short, Senator Binay, hindi po yung kabuuang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil nga naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si Attorney Harry Roque at nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. At doon po nakita na nung panahon ng nakarang administrasyon ng PAGCOR, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 metro kwadrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, 9,000 metro kwadrado na po ang ina-applyan nila. So, triple na po sa So, original. 3 beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng PAGCOR nung panahon po nung nakarang administrasyon. So, doon po, prinoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil naghihigpit na po kami. After doon po, diretso na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang si Yes, Attorney Fernandez po ang aking pasagutin dahil sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Madam Attorney. Chair. Before Attorney Jessa, Siguro Sen. just, Nancy. to reiterate, Opo. after ho nung meeting na yan, never nyo na ho nakausap Hindi po, wala na po. At ulitin ko din po,
hindi po naman niya ako pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po Sinamahan po niya. Maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just, Ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag-a-apply sila ng lisensya, siya daw po ay inadvisean ng kanyang abogado at ng PAGCOR na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat nung panahon po na yon, noong 2020, kung di ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya'y 19 na taong gulang lamang. Teenager. O, At sino so, pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Cunanan na lang ang maging authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa PAGCOR. Yun po ang ano niya. So, kung pahintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Si Attorney Jessa po, na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka-text, nakakapag-ugnayan kay Attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat, Chair. So, Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan ni dating Secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023? Ma'am, sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then, sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then, isang beses din po, nag-message po siya na ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing at it will be filed in 3 weeks latest. Thanks and FYI. Then, 2 beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nagfa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Yun lang. So, lahat-lahat po, Attorney Jessa, may isang text si dating Sec Roque, may 5 tawag na nakapag-usap kayo, plus 2 tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So, lahat-lahat, 9 na beses si dating Sec Roque nag-follow up sa inyo. 6 lang po, ma'am. Bali, 3 nasagot, 2 hindi po nasagot. And then, nung May 14, 2024 po, in-inform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng reason para po hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So, 6 in total yung pag-follow up niya. Medyo marami pa rin. Usually, 3. Ano na yun eh, par for the course na, pero doble pa doon, 6. So, Attorney Jessa, so ito po, na-load na po namin yung itong slide na ito. Ito po yung naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito mga 3 level sa ilalim ng presidenteng si Julian Linsangan III. May kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Yes, Sorry, before you answer, gusto ko lang Attorney itanong, Jessa, nung Nancy. in-inform nyo through text, may sagot ba? Through phone call po yun. Ang sabi niya lang po, ganun ba, i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So and then walang face-to-face meeting. And on record, wala namang hindi siya nagsabi na
dapat bigyan nyo ng permit, walang ganung demand. As for me, ma'am, wala po talaga. Lagi lang po siyang please or thank you, ganun lang naman po. Sa akin din po, Yes, ganun, Chair Senator Tenco. Binay. Hindi po siya naman namamwersa. Nakikiusap po siya. At very light po naman ang mga conversation namin. Sabi nga niya, ulitin ko, sinamahan ko ito, aggrieved party daw nga. So wala akong scenario na ng braso siya. Wala po. Liniliwanag ko po yun sa harapan. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank Chair, you, if Sen. I may. Nancy. Salamat, Chair. Yes, Sen. Jinggoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado. Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan. Siya ay abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. At doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay, thank you. Mr. Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niyo ba? Hindi ko po kilala. Nababasa ko lang po nung araw. Just to give you an additional information, this person, itong Dennis Cunanan, itong pangalan ito rings a bell to me. Dahil he was a former deputy director of TLRC, yung Technology and Livelihood Resource Center, no? And he was also involved during the investigation of the pork barrel here in the Senate. And he was convicted. 3 TLRC executives get 26 years for this pork scam. So itong taong ito ay convicted felon. All right, just to give you an additional information. Salamat, Sen. Jinggoy. So, mabalik lang dito sa slide na ito. No? So, malinaw po, nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si Attorney Harry Roque. So, tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I Attorney confirm Jessa. po na pinasa po nila yung Confirm. document. Salamat po. Kasi kung tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off record na iyon. At just to confirm, no, sa interaction nyo po, ang pagpresenta niya at pagkaintindi nyo, abogado talaga ng pogo na ito, si dating Sec. Harry Roque. Yes, ma'am. Alright, thank you very much, Attorney. Abogado po talaga ako ng Whirlwind Corporation. Sa katunayan po, umaapir ako sa hukuman para sa Whirlwind, dyan po sa MTC Porac, no? At saka sa MTC Angeles. Ako po ay naging abogado nila noong Setyembre dahil nga po nadiskubre nila na meron na silang writ of execution sa ejectment doon sa lugar kung nasaan yung mga building na pag-aari ng Whirlwind. Pero ang Whirlwind po, hindi po siya POGO operator. Siya po yung nagpapaupa doon sa Lucky South 99 na siyang merong lisensya dati ng POGO at siya rin po ang service provider. Now, alam ko naman po yung negosyo ng service provider dahil nung panahon ng quarantine, nung meron pa tayong COVID, ay nakipag-ugnayan ako doon sa PAGCOR at saka doon sa Association of Service Provider. Sila po talaga ang lahat na nagbibigay ng serbisyo sa mga POGO kasi ang mga POGO po ay mga Chino po yan. Dahil yan po ay yun nga, no, electronic casino sa China, lahat po sila ay Mandarin speaking. So trabaho po ng service provider na bigay yung physical premises, yung mga equipment, yung mga software, at pati na po yung liaison sa gobyerno.